What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Campaign, ayaw daw sa San Antonio Spurs. Victor Wembanyama, bakit tahimik raw ngayon? At harapin natin ang katotohanan na hindi siguradong makapananatili si Keldon Johnson sa San Antonio Spurs. Bago natin pag-usapan yan ay makikisuyo muna ako sa iyo na mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay ng pag-click ng notification bell para on rhythm ka at hindi ka nahuhuli kapag may mga bago tayong videos. Here we go. Bali-balita ngayon sa mga legit source natin online na namimiss ni Campaign ang kanyang dating kupunan. Napamahal na anya ito ng lubusan sa Phoenix Suns, kung kaya't ayon sa kanya hanggat maaari sana ay manatili siya dito. Dagdag pa ni Campaign at lakas loob niyang sinabi na maaring manalo ng kampyonato ang Phoenix Suns kung kasama siya sa roster. Wow, fighting spirit ba yan o bida-bida lang? Well, kahayagan lang yan na ayaw nitong lumaro sa ibang team at sa San Antonio Spurs. Alam nyo mga ka-teammate, hindi rin natin masisisi si Campaign kung bakit ganyan ang nararamdaman niya. Ang tagal kasi nito sa Phoenix Suns and definitely his most successful career. He played 174 games across 4 seasons for the franchise at nag-average ito ng mahigit 10 points 3 times and playing in 42 playoff games. Kung gusto niyo bumalik ng Suns or magpa-trade ay kayo na ang bahalang humusga kung pakakawalan ba o mag-i-stay ito sa Spurs. Anong side nyo mga ka-teammate? Comment down below. Kaya kung paanong quiet si Campaign sa Spurs ay ganun din ang status ngayon ni Victor Wembanyama. Tahimik daw, wala gaanong balita at may nagsasabing Maagang nalaos. Maagang nalaos. Maagang nalaos. wow, advance naman talaga kayo mag-isip. Alam nyo mga ka-teammate, hindi nananahimik ang mga journalists, sports writers at mga content creators sa kagagawa nila ng mga articles about Victor Wembanyama at konting kibot lang ng rookie ay nailalathala na agad sa social media. Hindi vocal si Wemby sa madla, tahimik lang na bata at napaka-humble. Sa kasalukuyan ay inaaral nito ang Spurs system at nagpapalakas para sa paparating na season. Yes, tahimik nga. Tahimik na nagpapalakas para sa Spurs. Ilang weeks na lang at mag-opening na mga ka-teammate. Like mo ang video ito at comment #GoSpursGo kung excited ka na. Paano kaya kung maging Giannis Antetokounmpo ang katawan nito na may skillset ng Spurs Big 3? Malamang sa malamang, maraming pahihirapan sa liga ito mga ka-teammate. Pero syempre, huwag kayong masyadong excited sa development ng rookie dahil hindi yun ganoon kabilis. Marami pa magdadaanan nito na siyang pattern ng San Antonio Spurs para maging mahusay naman na laro. Dahil sa sentro ang focus ng marami kay Wembanyama lalo na ng coaching staff ay napagdiskitahan nga na maging 6th man si Keldon Johnson. Tila Manu Ginobili-like ang magiging setup nito sa parating na season. Pero alam nyo ba mga ka-teammate, dumarami ang mga rumor after previous season pa lang hanggang sa papasok na ang bagong season na tila nagiging pahiwatig din na posibleng mangyari yon kay Keldon Johnson. Walang kasiguraduhan sa Spurs kahit veterano pa yan. Basta napagpasyahan nilang i-trade ay gagawin nila yon for the sake of the new rebuilding ng San Antonio Spurs. Pakiramdam ko mga ka-teammate, si Devin Vassell ang ititrain para maging clutch player at nasa karakter niya naman ito. Harapin natin ang katotohanan, although sinabi ni Coach Pop na mananatili ang dalawa ay posibleng maging reverse psychology ito para hindi na mapag-usapan. Pero ako mismo manghihinayang dito mga ka-teammate dahil alalahanin nating si KJ ang prutas sa puno na tumubo since nawala si Kawhi Leonard. Si Keldon Johnson na din ang isa sa mga pinaka-longest tenured sa grupo at minahal na din ng mga Spurs fans. Kaya nakakalungkot lang kung masangkot si Keldon Johnson sa mga trade. Shoutout sa iyo ka-teammate Jam Crayus, kay ka-teammate Sunny Plaza, at shoutout sa iyo ka-teammate Decibel OD. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video. So, hey, you make a mistake, you gotta come back.